Isa ka ba sa mga libu-libong nagtatrabaho sa construction industry? Kung oo, pag-usapan natin kung ano sinasabi ng batas ukol sa iyong trabaho. Kapag pag-uusapan natin kung ano ang sinasabi ng batas sa mga empleyado ng construction industry, ang pangunahing dokumento na dapat nating basahin ay ang Department Order Number 19 Series of 1993. Ito ay inisyu ng Department of Labor and Employment para mapag-usapan at talakayin kung sino-sino ang mga empleyado sa construction industry, ano yung mga nature ng kanilang mga trabaho, pati na rin syempre yung mga karapatan nila. Una dyan ay ang paghati ng nasabing department order sa mga empleyado ng nasa construction industry into two groups. Una ay ang tinatawag na project employment. Pangalawa ay yung mga non-project employees. Mas unahin natin pag-usapan yung pangalawa. Ang non-project employees sa construction industry ay para rin yung mga empleyado sa hindi construction industry. Ano ibig sabihin natin? Una, meron dyang mga probationary employees na dumadaan sa isang probationary period of employment para mapatunayan na kaya nilang tapatan yung standards na sinabi sa kanila ng kanilang employer. Pangalawa dyan ay yung mga regular employees o yung mga empleyado na nagtapos na sa kanilang probationary period of employment at napatunayan na kaya nilang gampanan yung standards na binigay ng kanilang employer. O di kaya sila yung mga ginawang regular employees dahil yung mga ibang regular employees ay namatay na, nag-resign na, o hindi na kinuha ng kanilang regular employer. Pangatlo dyan ay ang mga casual employees o yung mga empleyado na ang ginagampan ng trabaho ay hindi connected dun sa main line of business ng employer niya. Ngunit nagpaalala ang nasabing department order na kapag ang isang casual employee ay nakapag-google ng at least 12 months kahit hindi sunod-sunod, basta may kabuang 12 months, dapat siyang gawing regular employee ng kanyang employer. Ngayon, pag-usapan na natin yung mas maraming type ng employee sa construction industry. Ito yung tinatawag nating project employees. They belong dun sa classification na project employment. So, sino ba ang isang project employee? Ang isang project employee ay yung empleyado kung saan yung employment niya naitakda na, fix na kung saang activity or project siya naka-assign. At hindi lang na-identify kung anong specific project siya i-assign, pati na rin yung itatagal ng kanyang employment o kung kailan makukumpleto o matatapos yung kanyang project employment. Yan ang isang project employee at karamihan sa ating mga nagtatrabaho sa construction industry, diyan sila nagka-classify. Nagbigay ngayon ang department order na sinabi natin kanina ng mga indicators na tinatawag para malaman nyo kung kayo ba ay isang project employee o non-project employee. Isa-isahin natin yung 6 na indicators na binigay ng nasabing department order. Una dyan ay yung duration o yung tagal ng inyong i-google sa isang specific project or phase ng project ay determinable or malalaman ganong katagal. Hindi kinakailangan magbigay ng petsa dahil alam natin na kapag sa construction, hindi na e-estimate intelligently or accurately kung kailan matatapos yung sinabing construction project. Kaya, ang binigay ng batas at ng department order na pamantayan ay determinable yung duration. Ano ibig sabihin yan? Kung matatapos ng 18 months, mas magandang malaman yan. Kung mag-extend man at hindi natapos ang project, of course, tuloy-tuloy pa rin ang inyong employment. Dahil alam natin na ang inyong employment ay nakadepende dun sa project at hindi kayo pwedeng tanggalin hanggat hindi natatapos yung project or yung phase ng isang project. Kinakailangan din na naka-indicate sa simula pa lamang kung ganong katagal ang inyong project. Hindi pwedeng sabing tuloy-tuloy. Sabi nga natin, kailangan merong determinable future time. Bakit kanyo? Kapag hindi na-indicate gano'n kayong katagal mananatili dun sa project at dumagpas ng 1 taon ang inyong ginugol, maaari daw kayong maging isang regular employee. At kung naka-indicate naman o napag-usapan nyo na ang project ay tatagal ng 2 years, 3 years, hindi pa rin kayo magiging isang regular employee kahit lumagpas na ng 1 year. Dahil nga napagkasunduan na ang inyong employment ay ganong katagal. At kahit pa lumagpas ng 1 year, hindi pa rin kayo magiging regular employee dahil nakatali ang inyong term bilang empleyado sa project hanggang matapos ito. In fact, sabi ng Korte Suprema sa ilang mga kaso,
hindi batayan yung tagal dahil sa isang kaso ng Korte Suprema, 8 years na siyang project employee. Yung isa naman, 9 years. Sa mga pagkakataon na yan, hindi sila na-consider na regular employee. Dahil nga, naipaliwanag naman sa kanila sa simula pa lamang na ang inyong igugugol bilang empleyado ay nakadepende sa proyekto kung saan kayo inassign. Pangalawang indicator na binigay ng department order ay yung duration o yung tatagal ng inyong employment ay nakapaloob sa isang written contract. At hindi lang yan, naipaliwanag din sa mga empleyado yung tagal or duration na kanilang igugugol. Pag wala yan, sabi nga natin, maaari kayong maging regular employee kasi hindi naipaliwanag sa inyo na nakatali ang inyong tatagal sa employment doon sa pagtatapos ng project. Dapat project-based ang tagal ng employment, hindi time-bound. At hindi lang nakasulat, nais kong bigyan ng emphasis. Sa simula pa lamang, ang isang project employee ay dapat masabihan na siya ay isang project employee at tatagal lang ang kanyang paggugol sa nasabing project pag natapos ito at hindi nakabase sa panahon na igugugol niya. Pangatlong indicator ay ang trabahong igugugol nyo ay related sa isang particular project. Tama lang na sabihin ito ng department order dahil kunyari yung employer nyo merong mga 3 o 5 project, iniikot niya kayo dun sa mga projects na yon nang hindi natatapos yung isa. Malamang kayo ay dapat gawing regular employee at hindi project employee dahil kontra ito sa sinabing definition ng department order pagdating sa project employee na dapat fix na sa isang particular project or phase ang inyong employment. Pang-apat na indicator, ang mga project employee ay may karapatan at kalayaan na mag-offer ng kanilang serbisyo sa iba pang mga employer. Bakit? Kung regular employee ka, dapat exclusive ka dun sa iyong employer. Pero dahil project employee ka, kapag hindi ka muna kinuha ng iyong isang employer mo, maaari kang kunin ng ibang mga employers na nangangailangan ng iyong serbisyo. Pag pinagbawalan ka ng iyong employer, ibig sabihin nun, regular employee ka kasi hindi ka na pala nakatali on a per project basis. Pero kahit ulit-ulitin yan, pag nirehire ka ng iyong dating employer ng ibang project naman, mananatili ang iyong status bilang isang project employee. Mahalaga rin na malaman na magkakaroon dapat ng intervals in between sa mga projects. Generally speaking kasi, aantayin mo na magka-project ulit ang inyong employer. Dahil kung mabilisan, dikit-dikit ang pagkakakuha sa inyo, baka maging ebidensya yan na kailangan talaga kayo ng inyong employer, kaya dapat kayong gawing regular employee at hindi project employee. Kaya sabi ng Korte Suprema, nakakadagdag sa posisyon ng isang project employee kung may mga intervals in between sa mga projects kung saan siya ina-assign. Panglimang indicator, nire-report ng inyong employer ang pag-terminate sa mga project employees dahil required yan na ang inyong employer ay mag-notify sa regional office ng Department of Labor kapag natapos ang project at kailangan na niyang itigil ang trabaho ng mga project employees. Kapag hindi niya nagawa yan, maaari itong indicator na maging regular employee yung mga sinasabi nilang project employees. At ang pang-anim na indicator ay ang pagbayad ng tinatawag na completion bonus. Iba ho ito sa separation pay dahil ang separation pay ay binabayad sa mga regular employees na natanggal sa trabaho. Tandaan nga po natin, ang project employee ay maaaring matanggal kapag natapos na yung assigned project niya. Pero sabi ng Department of Labor Circular na accepted as industry practice ang pagbayad ng tinatawag na completion bonus. At kapag walang undertaking o statement sa pagbayad ng completion bonus, maaari raw itong maging ebidensya laban sa pagtrato sa project employee at gawin siyang regular employee. Ang completion bonus ay kinocompute sa pamamagitan ng pagbilang sa number of years na inyong tinapos or 12 months, imumultiply nyo po yan sa half-month salary nyo or half-month salary for every 12 months of service. Yan po ang computation ng completion bonus. Again, hindi po yan separation pay dahil ang separation pay ay binibigay sa mga regular employees. Dahil napag-usapan na natin ano yung mga indicators para masabi kung per project employee ba kayo o hindi, alamin naman natin paano tine-terminate ang isang project employee at kung may kaakibat ba itong separation pay. Kapag ang isang project employee ay na-terminate dahil natapos na yung activity o phase o project
kung saan siya inassign, wala siyang makukuhang separation pay dahil alam niya sa simula pa lamang na matitigil ang kanyang employment kapag natapos na yung activity or phase o project kung saan siya inassign. Pero kapag hindi pa tapos ang project kung saan siya naka-assign at bigla siyang tinanggal, kapag ang inyong pagkakatanggal ay without cause, entitled kayo sa reinstatement. Kinakailangan na ang pagkakatanggal sa kanya ay based on just cause o yung mga tulad ng ibang empleyado na willful disobedience, serious misconduct o yung tinatawag na authorized causes tulad ng redundancy o retrenchment. At kapag hindi na possible ang reinstatement, mabayaran na kayo ng separation pay. Yan po ang mga pagkakataon sa termination ng isang project employee. Reminder po, marami po kasi nagtatanong sa atin, ang pagtanggal sa isang project employee kasabay ng pagkatapos ng kanyang project, wala po kayong separation pay. Completion bonus po ang posible.